Habang papunta sila sa bayan ng Alphada, sinabi ni Ars kay Lamera na ibibigay niya ang lahat para sa bayan ng Lamberg. Sinabi naman ni Roselle, pinag-aralan niya lahat ng tactics at anumang gawin ng kalaban ay may pantapat siya. Sabi ni Charlotte na hindi kailangan ng tactics, magic lang sapat na. Sinabi ni Ritz na matinding training ang ibinigay niya para sa kanilang army. Sinabi ng kanyang mga tauhan na magtiwala sa kanila. Nagpasalamat si Ars sa kanilang suporta sa kanyang unang laban. Sinabi ni Lamera na ang pagiging opisyal ay hindi lang puro utos, ang isang mahusay na commander ay marunong ding umasa sa kanyang mga tauhan. Dumating na sila sa Alphada Castle at iniutos ni Lord Corran na salakayin na ito. Ngunit biglang nagtaas ng puting bandera ang castle, isang pahayag ng pagsuko. Nagtaka si Ars at sila ay pinagbuksan ng gate. Sinabi ni Lord Corran kay Ars na ang kanyang unang battle ay maghihintay. Nakita ng army ng Alphada na masyadong marami ang kanilang kalaban at sumuko na lang. Ang pag-alam kung kailan hindi dapat lumaban ay bahagi rin ng digmaan. Malamang na hindi na sila haharap sa anumang matinding hadlang bago ang Berkyudo. Ngunit di sila dapat mag-relax. Sa castle ng Samak, sinabi ni Thomas Granger na iniisip ng kalaban na madali nilang makukuha ang Samak Castle. Ngunit pinapante siya dito ng personal ni Vasmark. Nagpasalamat si Freydor kay Thomas. Ang kanang kamay ni Vasmark. Sinabi ni Thomas na mananalo sila sa laban na ito at kahit matalo sila. Tinanong ni Freydor, ano ang ibig niyang sabihin? Sinabi ni Thomas na wala siyang dapat isipin at ipaubaya ang lahat sa kanya. Sinabi ni Selina sa kanyang ama na kahit higit sa kanya si Thomas, hindi niya dapat ibaba ang kanyang sarili. Ipinaalala ni Selina na siya ang headman ng Samak at maraming tao ang nakasalalay sa kanya at hindi dapat ipaubaya ang laban sa iba. Sinabi ni Freydor na hayaan at sundin na lang si Thomas. Inutusan din niya si Selina na ipagtanggol ang Fort Vakmakro. Sinabi ni Selina na kung kailangan itong ipagtanggol, ipagtatanggol niya ito bilang kahalili ni Freydor. Sa Castle Alphada, gusto ni Lord Corran na dapat konti lang ang masawi sa laban sa Samak Castle at tinanong kung sino may suhestyon. Sinabi ni Roselle na may 3 fortress palibot ng Samak Castle. Estimate niya, merong tig 1,000 kawal ang bawat fortress. Pwede nilang hatiin ng tig 4,000 kawal bawat grupo nila. At sabay-sabay nilang salakayin ang mga fortress. Dahil mas marami sila, mapipilitan sumuko ang Samak Castle. Ang main force ni Lord Corran ay mag-aantay malapit sa Samak Castle. Kapag natalo na ang mga fortress, sabay-sabay nila aatakihin ang castle. Sa lahat ng fortress, ang Fort Vakmakro ang pinaka-importante. Inutusan niya si Lamera at Ars na sila na bahala dito. Sa Samak Castle, sinabi ni Roselle na magpadala muna sila ng scout upang malaman ang formation ng kalaban. Natuwa si Miriel kay Roselle at sinabing inilalagay ng isang first-rate na strategist ang kanyang sarili sa posisyon ng kanyang kaaway, at iisipin kung paano niya matatalo ang sarili niyang army. Kahit anong pormasyon ang gamitin nila, di pa rin mananalo ang kalaban dahil konti lang sila. Ang tanging paraan upang mabaliktad ang sitwasyon ay isang surprise attack. Sabi ni Roselle, kapag ginawa ng kalaban yun, gagamitan niya ng pincer strategy. Ayon kay Miriel, tama ito, magpapadala sila ng army sa summit. Kailangan din nila bantayan ang base ng bundok baka may umatake sa likod nila. Sa Fort Vakmakro, papalapit na ang grupo ni Ars. Ginamit ni Selina ang kanyang magic staff at binalutan ang fortress ng magic barrier. Sinubukan ng Mission Mages sirain ang barrier gamit ang fireball magic. Sa unang pag-atake, hindi tinablan ito. Sinubukan ni Charlotte gamitin ang kanyang malakas na fireball magic at ang barrier ng fortress ay nasira. Ngunit gumamit ng restoration spell ang kalaban at naibalik ulit ang barrier. Napabilib si Miriel sa galing ng mage ng kalaban. Sinabi ni Charlotte na magtiwala sa kanya, kahit matagal, basta mabilis ang kanilang atake kesa barrier repair ng kalaban, matatalo nila ito. Hindi niya papayagan na matalo ang unang laban ni Ars. Inutos ni Lamera na kunin lahat ang aqua magia at sinabing ito ay isang digmaan ng atrisyon hanggang sa bumagsak ang barrier. Sinabi ni Selina sa kanyang tauhan na ang direktang pagtama ay maaaring magpabagsak sa kanila ngunit, sa laban na ito, hindi nila kailangan manalo. Nag-report ang mga scout na nagbabantay sa baba ng mountain at sinabing may 1,000 kawal ng kalaban ang papunta sa direksyon nila.
Inaasahan ni Roselle ito at inutos gawin ang nakatakdang plano. Hinati nila ang kanilang hukbo at pinadala ang 2,000 kawal. Ngunit, nag-report ulit ang scout at sinabing may 10,000 kawal ang nasa likod ng unang grupo. Nagulat si Ars. Napahanga si Miriel sa matapang na hakbang ng kalaban, na ipinadala ang buong army upang ipagtanggol ang maliit na fortress at napaisip kung sinong tao ang nagplano nito. Sinabi ni Roselle na kapag bumaba sila sa bundok, malaki ang chance na masalubong at atakihin sila ng kalaban. Maaari din silang habulin kung sila ay iiwas upang mabawasan ang malaking pagkatalo. Kapag sila ay nanatili at hindi makuha ang fortress, may ipit sila ng kalaban at sigurado matatalo sila. Kung makuha nila ang fortress bago dumating ang kalaban, pwede silang maghintay hanggang dumating ang puwersa ni Lord Corran para tulungan sila. Tinanong ni Lamera ang mga mages kung gaano katagal masira nila ang barrier ng kalaban. Sinabi ng mage na ito ay kalahating araw. Sinabi ni Lamera na umatras na lang muna para mabawasan ang casualty. Sabi naman ni Miriel na magaling gumawa ng plano ang kalaban. Nagsalita si Ars. Kung ito ay ordinaryong puwersa, tama si Lord Lamera na umatras. Ngunit hindi ordinary ang kanyang mga tauhan at naniniwala siya sa kanilang kakayahan. Tinanong ni Ars si Ritz kung maaari niya bang pigilan ang kalaban ng kalahating araw. Sinabi ni Lamera kay Ars kung nasisiraan na siya ng bait, hindi kayang pigilan ng 2,000 na kawal ang 10,000. Sinabi ni Ritz na kaya niyang pigilan ang kalaban kahit isang araw pa o kaya'y talunin ito kung gusto niya. Sinabi ni Charlotte na di nila kailangan ng kalahating araw. Kaya niyang sirain ang barrier sa loob ng 1 oras. Sumang-ayon si Lamera na ipagpatuloy ang kanilang laban. Habang papunta na ang puwersa ni Vasmark sa Vakmakro Fortress. Mayabang na sinabi ng isang sundalo na hindi matatalo ni Ars ang 10,000 kawal at sinabing magaling magplano si Lord Thomas. Ngunit may surprise attack ang grupo ni Ars. Nagtaka ang sundalo ng kalaban bakit na-ambush sila. Nakita niya ang paparating na Ritz, ang Reaper ng Lamberg. 1 oras bago ang ambush. Ang plano nila Ritz ay gamitin ang makipot na daan ng bundok upang di magamit ng kalaban ang kanilang puwersa. Kaya inutusan niya ang mga archers na umatake galing sa gilid ng daan upang di kumalat ang mga kalaban at ang lahat ay ipaubaya sa kanya. Patuloy ang pag-atake ng mga mages sa barrier. Ngunit naayos itong muli kapag masira. Mauuwi ito sa kung sino ang magaling magpatagal sa paggamit ng Aqua Magia. Bawat paggamit ng spell ay gumagamit ng Aqua Magia. Sa ngayon nasa deadlock ang dalawang puwersa. Kung sino man ang unang makakaubos ng Aqua Magia ay siguradong matatalo. Ayon sa kalaban, malapit nang maubos ang Aqua Magia nila Ars. At na-impress kay Selena na marami silang reserve na Aqua Magia. Gumamit ulit si Selena ng kanyang magic upang dagdagan ang barrier ng fortress. Umatake si Ritz at isa-isang tinalo ang kawal ng kalaban. Patuloy ang labanan ng dalawang puwersa. Paunti-unti nang nauubos ang Aqua Magia nila Ars. Sinabi ni Charlotte na ibigay sa kanya ang lahat ng natitirang Aqua Magia nila. Plano niyang gamitin ang pinakamalakas niyang magic spell. Ngunit ito ay delikado. Ang paggamit ng maraming Aqua Magia sa isang spell ay lubos na makakaapekto sa kalusugan ng caster. Nag-aalala si Roselle kay Charlotte sa dami ng spell niyang nagamit, baka hindi na niya kayanin. Sinabi ni Charlotte na huwag mag-alala, dahil si Ars ang nakadiscover ng kanyang kakayahan at kaya pa niya. Kung siya man ay mawala ng malay pagtapos, hiling niya kay Ars na alagaan siya. Pumayag si Ars. Patuloy ang paglaban ni Ritz sa kalaban. Ang iba ay napaatras sa takot sa kanya. Ngunit hinabol pa rin ito ni Ritz at isa-isang tinalo. Sinabi na, ipapanalo niya ang unang battle ni Ars. Ibinigay ni Charlotte at ibang mages ang kanilang magic upang makabuo ng isang malaki at maraming fireball. Natakot si Selena sa paparating na fireballs. At sinabi ng kanyang mga tauhan na, di nila mare-repair ang barrier sa ganong atake. Pinilit pa rin ni Selena na i-repair ang barrier, ngunit isa-isang nabasag ang kanilang Aqua Magia. Nabasag ang crystal ball sa kanyang staff at nasira na rin ang barrier ng fortress. Sinabi ni Charlotte na kahanga-hanga ang kanyang magic at napatumba sa balikat ni Ars. Nagpasalamat si Ars kay Charlotte. Bumalik na rin ang grupo ni Ritz at sinabing kamangha-mangha ang unang battle ni Ars. Nagbunyi ang buong puwersa ni Ars sa pagkapanalo. Sinabi ni Miriel na napakalakas na mahika, magaling sa combat skills na parang halimaw ang mga tauhan ni Ars.
Sana ay nag-enjoy kayo sa aking anime recap. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na episode. Salamat!